Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasa at luparan ng bitin at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano bang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi niyang siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mahatid na nakikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga ninyo at siya'y nagalak. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nagpapakilala si Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ngunit hindi siya maintindihan ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus, sino man ang namumuhay sa aking aral ay hindi mamamatay. Hindi ito maintindihan. Kaya nga sabi ng mga Hudyo,
Si Abraham, yung mga propeta, yung mga taong tapat sa Diyos, mga patay na. Paano mong sasabihing hindi mamamatay ang sumusunod sa inyo? Hindi nila maintindihan ang wika ni Jesus, sapagkat ang kanilang panuntunan, ang kanilang pagtingin sa buhay ay ayon sa mundo. Mga kapatid, ito yung ating sanang pakakatandaan. Iba ang panukatan ng Diyos. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Naririto po kayo, natitiyak ko, dahil alam nyo, milagroso ang Nazareno. Hindi binibigo tayo ng Nazareno. Ngunit alam din naman natin, may mga pagkakataong parang iba ang sagot ng Diyos sa ating mga dasal. May mga humihiling ng kagalingan. Maraming gumaling. Katulad nga kanina, may lumapit sa akin, daladalang isang bata, 3 buwan pa lamang. Pinangalanan nga siyang Mary Nazarene. Dahil sabi nga nung nanay, sinukuan na siya ng doktor. Hindi na siya binigyan ng pag-asang mabuhay. Pero, awa ng Diyos, nasa landas na siya ng kagalingan at hindi ito maipaliwanag ng mga doktor. Kaya nga kanina, kasama ang pamilya, nagpunta, nagpabasbas sa kamay, at nagpapasalamat. Ngunit pagkatapos din nun, may lumapit din sa akin na nagpabasbas din ng kamay na sinabi niyang, hindi po gumaling yung kapatid ko. Sa katunayan, deboto ang aking kapatid. Gayunpaman, bagamat may dagok, may kalungkutan, sabi niya, pero pinagkalooban po siya ng isang mapayapang kamatayan. Kaya po, bagamat hindi siya gumaling, naniniwala ako sa bandang huli, naroon pa rin ang mahal na pong Nazareno sa kanya, sapagkat higit pa sa kamatayan, pinagkalooban siya ng maayos na pagtawid sa kabilang buhay. Ganon mga kapatid, ang sinasabi ko na ang tunay na deboto, mas nakikita natin, hindi lang yung gusto natin mangyari, kung hindi nakikita pa rin natin ang gustong mangyari ng Diyos. Siguro nga po minsan, iba ang gustong mangyari ng Diyos. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Iba ang panahon ng Diyos. Pero mga kapatid, kung meron man tayong pananaligan, higit sa lahat, hindi lang ang Nazarenong sasagot sa ating dasal, kung hindi ang isang Nazarenong tapat hanggang sa huli. Ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ito ang kanyang tunay na himala, tapat hanggang sa huli. Kaya nga sa unang pagbasa, nakita natin, kinausap ng Diyos si Abraham at sinabi niyang, magkakaroon tayo ng tipanan. At ano ba yung tipan? Sabi nga ng Diyos, ano man ang mangyari, magiging tapat ako sa iyo. At nakiusap ang Diyos, sana maging tapat din kayo sa akin. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nun na pag hindi tayo tapat, hindi na magiging tapat ang Diyos. Mananatili siyang tapat. Ngunit, gaya nga ng sabi ko, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang panahon, sa kanyang panukatan, ngunit makatitiyak tayo, anuman ang sagot ng Diyos,
ito'y para sa ikabubuti natin. Kaya nga, sa bandang huli ng Ebanghelyo, kung napansin po ninyo, nung dadamputin na ng mga bato para patayin nila si Jesus Nazareno, sabi nga, siya'y nagtago, nawala. Napansin niyo mga kapatid, karamihan ng mga rebulto sa simbahan, nakatabing, nakatago. Ito po yung Ebanghelyong pinanggagalingan ng kaugaliang yan. Sapagkat, siguro nga po, may mga pagkakataon sa ating buhay at natitiyak ko lahat tayo naramdaman natin yan, parang nagtago ang Diyos. Parang hindi ko makita ang Diyos. Lalo na kapag ang mga nangyayari ay hindi natin gusto at inaasahan. Natitiyak ko meron kayong kakilalang nagtatampo sa Diyos. Hindi na siguro magsimba. Itinapon na ang mga nobenaryo sa Nazareno o sa mahal na bire ng laging saklolo dahil sasabihin nila, baliwala naman yan. Dinasal kong gumaling, asawa ko, hindi rin. Dinasal kong maging maayos ang anak ko, hindi rin. Ani mo'y nagtago ang Diyos. May mga pagkakataon na parang nagtago. At yun ipinakita sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Ngunit mapapansin po ninyo at sana sa Biyernes Santo, nasa simbahan tayo, ang krus, tatakpan yan sa Huwebes Santo kasama ang Nazareno. At sa Biyernes Santo, tatanggalin ang lambong ng krus. Ang ipapakita sa atin, isang Diyos na nakapako sa krus. Na yung dapat na pinakamakapangyarihan sa lahat, pinagkaisahan ng mundo hanggang sa mamatay. Pero kung meron mang gustong sabihin si Jesus Nazareno, kahit nakabayubay ako sa krus, kahit napuno ako ng sakit, kahit inabot ako ng kamatayan, hindi ako pinabayaan ng Ama. Nanatiling tapat ang Ama sa akin. Kaya nga't mabubuhay akong mag-uli. Ganon din po ang paalala sa atin. Siguro nga po minsan, parang pinagtakluban na tayo ng langit at lupa. Kung minsan, parang hindi natin makita ang kasagutan ng Diyos. Pero ngayong araw na ito, at sana tuwing nakikita nyo ngayon ng mga lambong, daraan tayo sa ganitong mga pagkakataon at karanasan sa buhay. Pero gustong sabihin sa atin ni Jesus Nazareno, habang pasad niya ang krus, habang nakabayubay siya sa krus, hindi ko kayo iiwan. Mananatili akong tapat kahit tinalikuran na ninyo ako, kahit sinaktan ninyo ako, kahit galit na kayo sa akin, hindi ko kayo iiwan. Mananatili akong tapat sa inyo, at kung patuloy lang kayong mananalig sa akin, bagamat iba ang aking panukatan, iba ang aking panahon, iba ang aking sukatan at paraan, ang aking pa ring ibibigay sa inyo ang pinakamabuti para sa inyo. Ito ang ating pinangahawakan. Kaya nandito pa rin tayo at nagbabalik pa rin tayo. Ito ang pinangahawakan ng maraming mga deboto. Kaya kahit parang minsan hindi nasagot ng ayon sa kanilang kagustuhan ng dasal, bumabalik pa rin sila at nagpapasalamat sapagkat alam nila
nariyan lagi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa. Meron ngayon siguro nagsisimbang dumadaan sa ganyang pagsubok. Parang hindi mo makita ang kasagutan ng Diyos. Sinasabi sa iyo ngayon ng Nazareno, huwag kang susuko. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang bibitaw. Nagtago lang ang Diyos paminsan-minsan, pero kailanman hindi umaatras ang Diyos. Kailanman hindi tayo iiwanan ni Jesus Nazareno.